Sa isang liblib na sitio sa Kabisayaan na tinatawag na Hamtik, may isang malawak na sakahan na pag-aari ng pamilyang Vergara. Tahimik ang lugar sa umaga. Ang tanging maririnig ay ang sipol ng hangin sa mga dahon, ng tubo at ang ingay ng mga kalabaw na nag-aararo. Ngunit pagsapit ng dilim, nagbabago ang ihip ng hangin. May isang utos na mahigpit na ipinapatupad sa sitio. Huwag lalabas ng bahay. Pagsapit ng hating gabi, si Lando, isang bagong salta mula sa lungsod, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Isa siyang trabahador sa tubuhan at pansamantalang nanunuluyan sa bahay. Nang matandang si Mang Erning, isang veteranong manggagawa na 3 dekada nang naninirahan sa Hamtik, huwag kang maglalakad sa tubuhan pagsapit ng dilim. Babala ni Mang Erning, isang gabi habang sila'y nagkakape sa harapan ng bahay, may mga mata sa dilim, Lando. Di mo man sila makita, pero tinitingnan ka nila. Napangisi lang si Lando. Tay, baka naman kwento lang yan para takutin ang tulad kong dayo. Hindi na sumagot si Mang Erning, ngunit ang seryosong tingin nito ay sapat na para magdulot ng kilabot sa kanya. Isang gabi, matapos ang inuman sa bahay ng kapwa-trabahador, kinailangan ni Lando na dumaan sa tubuhan upang makarating sa tinutuluyan niya. Madilim ang paligid at tanging ang buwan ang nagbibigay ng bahagyang liwanag. Sa makapal na taniman ng tubo, habang naglalakad, may narinig siyang kaluskos sa kanyang likuran. Hayop lang yan, bulong niya sa sarili. Ngunit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang sandali pa, may naramdaman siyang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Tumingin siya sa paligid, wala siyang makita. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang isang anino sa pagitan ng mga matataas na puno. Dali-dali niyang binilisan ang lakad. Ngunit naramdaman niyang may kasabay na siyang naglalakad sa likuran niya. Nang lingunin niya ito, may nakita siyang isang matangkad at payat na figura. May mahahabang braso at kumikislap na pulang mga mata. Napahinto si Lando. Hindi siya makagalaw. Nang biglang humakbang papalapit ang nilalang, narinig niya ang tunog na iyon sa taas. Napatingala siya at nakita ang isang nilalang na may pakpak. Nakadapo sa matayog na puno at nakangisi ng ubod-lapad. May mahaba itong dila na unti-unting lumalawit pababa. Sa sindak na pasigaw si Lando at patakbong bumalik sa bahay ni Mang Erning. Kinabukasan, gulat na gulat si Lando nang marinig niyang may isang trabahador na nawawala. Huli itong nakita sa tubuhan kagabi, sa parehong lugar kung saan niya nakita ang nilalang. Sinabi ko na sayo, bulong ni Mang Erning habang nakatitig sa tubuhan. Hindi tayo nag-iisa rito. Ang mga tagapangalaga ng tubuhan, ang mga aswang ng Hamtik ay muling nagugutom. Mula noon, hindi na muling lumabas ng gabi si Lando at hindi na rin muling natagpuan ang nawalang trabahador. Makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin natatagpuan ang nawawalang trabahador na si Gardo. Isang gabi, habang nagiinuman ang mga kapwa manggagawa, may biglang kumatok sa pintuan ng barong-barong ni Lando at Mang Erning. Gabing-gabi na sino yan? Tanong ni Lando habang nakatingin kay Mang Erning. Namutla ito at mabilis na suminyas, huwag buksan ang pinto. Muling kumatok, mas malakas. Si Gardo ito. Mahinang tinig ang narinig nila mula sa labas. Nanlaki ang mata ni Lando. Si Gardo, tumayo siya upang pagbuksan. Ngunit hinawakan siya ni Mang Erning sa braso. Malakas ang pagkakahawak nito na para bang alam niyang may hindi tama. Hindi na siya si Gardo, subulong ng matanda. Papasukin mo ako, muling pakiusap ng boses sa labas. Nanindig ang balahibo ni Lando. Ang boses ay tila boses ni Gardo, pero may isang bagay na mali. Parang malamig at walang buhay. Dahan-dahang lumapit si Mang Erning sa bintana at sinilip ang labas. Muli siyang namutla. Tama ang hinala ko, bulong nito. Umalis na tayo rito ngayon din. Bakit? Nanginginig na tanong ni Lando. Hindi na siya si Gardo. Isa na siyang balikbayan sa mga matatandang kwento ng sitio, ang sinumang nawawala sa tubuhan. At hindi na natatagpuan ay hindi na dapat hanapin pa. Ngunit minsan may mga nawawala na bumabalik, hindi bilang tao, kundi bilang balikbayan. Ang mga balikbayan ay mga taong kinuha ng mga aswang ng tubuhan. Kapag bumalik sila, wala na silang kaluluwa. Mukha pa rin silang tao. Ngunit sa ilalim ng balat ay isang hungkag at uhaw na nilalang. Dahan-dahan silang lumalapit sa mga dating kakilala upang may makasama sila sa kabilang mundo. At ngayon gabi, si Gardo ang bumalik. Sa takot, tumakas sina Lando at Mang Erning patungo sa bahay ng Teniente del Barrio kung saan nagkukumpulan ng ibang residente. Nang sumilip sila pabalik sa daan, nakita nilang nakatayo si Gardo sa harap ng barong-barong, walang anino. Sa ilalim ng buwan, nakatitig ng hindi kumukurap. Maya-maya, dahan-dahan itong lumakad papalapit. At sa bawat hakbang, unti-unting humahaba ang kanyang mga daliri.
Lumalawit ang dila at lumalalim ang kanyang mata